Oras. Sa Luzon, Maynila, isang babaeng 17 taong gulang ang pinagbubugbog umano ng kanyang dating kinakasama. Pero imbis na magsisi ang suspect, nangatwiran pa ito. Niloloko raw siya ng biktima kaya niya ito sinasaktan. Nakatutok si Jamie Santos. Sa sumbong ng 17 taong gulang na itago natin sa pangalang Esther, agad tumugon ng Manila City Hall Public Assistance para arestuhin ang dating nobyo ng biktima na umano'y paulit-ulit na nanakit sa kanya. Sa barangay na lang muna tayo. Mama! Tumangging humarap sa kamera ang suspect, pero matapang nitong inamin ang ibinibintang sa kanya. Hindi naman bugbog. Talagang kutos lang sa isang tadyak. Pumarami ka mag-anak, wala akong magawang reaksyon. Hindi naman napigilan ng ina ng biktima ang emosyon. Para nga raw siyang nabunutan ng tinik nang mahuli ang suspect. May awa po Diyos, buhay pa ako. Tutulungan ko lumaki yung bata. Unang dumulog sa social welfare ng Manila City Hall si Esther. Kwento ni Esther, halos 2 taon silang nagsama ng suspect matapos siyang mabuntis nito. Pero sadya raw mabigat ang kamay nito lalo na kapag nagsiselos. Bago na ho siya. Paano Binubugbog niya na ako. Kahit saan po, tinatabaan ako. Nagtatamang hinala po siya. Paano patamang hinala? Kasi po minsan nauwi siya sa bahay, nakatira po siya. Tapos ako po yung pinag-iinitan niya. Ang pinakahuling insidente raw nangyari kanina lang umaga. Nagpunta raw si Esther sa bahay ng suspect para kunin ang kanyang mga gamit. Pero nang makita raw siya nito, Naabutan niya ako. Kinaladkad niya na ako. Hinawakan niya yung buhok ko. Inuntog niya na po ako sa pader. Tapos sinuntok-suntok niya na ako sa ulo. may bago na raw kasing kinakasama ang dati niyang nobyo. Sa resulta ng medical test ni Esther, nagtamo siya ng multiple physical injuries at hematoma. Sumbong pa ni Esther, kahit nung nagdadalang tao siya, nakakatikim siya ng pambubugbog sa suspect. Yun daw ang nagtulak sa kanya para hiwalayan na ito. Sasampahan ng kasong paglabag sa violence against women in relation to child abuse ang suspect. Kukupkupin din muna ng social welfare si Esther para maipaisa-ilalim sa counseling. Sa mga magulang, dapat sinupin natin yung mga anak natin. Mag-isip muna sila ng 2 beses bago sila pumatol sa isang lalaki. Jamie Santos, Naka-Alerto, 24. Tinaguri ang text capital of the world ang Pilipinas dahil sa dami ng mga text message na pinapadala sa ating bansa sa araw-araw. Pero sa dami ng subscriber ng mga telecommunications company, paano nga ba tayo makakatiyak na patas silang maningil? Yan ang tinutukan ni Julio Segovia. Kahit saan ka mapalingon, halos lahat siguro ng taong iyong makikita, may cellphone. Kaya naman hindi na nakapagtataka na 2 bilyong text messages ang ipinapadala araw-araw sa tinaguriang text capital of the world. At ang kita ng mga telecommunications companies o telcos na Smart, Globe at Sun Cellular, umaabot sa bilyong-bilyong piso kada taon. Tanong tuloy ng consumer group na TextPower, ano raw ang ginagawa ng National Telecommunications Commission para siguruhing hindi labis-labis ang kita ng mga telcos? Parang wala siyang pangil dun sa pagbabantay na maproteksyonan sana yung benefits ng mamamayan. Tanong pa ng TextPower, bakit hinahayaan ng NTC ang mga telcos na maningil ng mataas, gayong malaki na ang kanilang kita? Noong una, limitado ang mga telcos sa kitang 12% return sa kanilang investment base o 12 centavos lamang sa bawat pisong investment base. Ngayon, sa datos mismo ng NTC, ang return on investment rate base ng Smart Communications lagpas ng 50%. Higit 20% naman ang sa Globe Telecom, habang wala pang 2% ang sa Sun Cellular. Paliwanag ng NTC, mula raw kasi ng maisabatas ang RA 7925 o ang Public Telecommunications Policy Act of the Philippines, deregulated na ang industriya. Ibig sabihin, market forces na ang magdidikta ng presyo ng serbisyo. If all of the suppliers, yung return nila is napakataas, lahat sila, then there is an indication of cartel na. Kasi lahat sila, malaki ang kita. But if hindi lahat kumikita, yung iba nalulugi, etc., then market forces is playing. If you require Smart to lower its prices,
malulugi yung dalawa. So you will lead to monopoly situation. So that's the problem. Pero nakasaad din sa RA 7925 na dapat fair, just at reasonable ang singil ng mga telcos. Sabi ng NTC, nangyayari naman daw ito. Pagka nag-uusap kasi, collusion yun eh. Malalaman mo. Di ba? Malalaman kasi pagka lahat sila tumataas ang kanilang return, there's something wrong. Pero hindi naman kanyuan. So far, hindi. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Globe pero hindi ito nagpaunlak. Pero giit ng Smart at sister company nitong Sun Cellular, nananatili ang kompetisyon sa merkado at patunay rito ang magkakaiba nilang rate packages at promo offers. Yung deregulasyon, nagkaroon ng ganung bunga na hindi lang mas murang serbisyo, mas maraming serbisyo, mas maraming choices sa mas maraming lugar sa Pilipinas. The competition is driving this process. Yung iba't ibang operator ay siyempre nagbibidahan, nagpapaganda ng kanilang serbisyo. Kaya ang resulta nito ay talagang mas mababang presyo sa ating mga kababayan. Ang dami naming ginagawa. No? Tuwi-tuwi na, meron ka makikita pag nagbasa ka ng dyaryo o manood ka ng TV, makikita ka, may bagong offer na naman ang mga iba't ibang mga telcos. Noong una, walang bayad ang pagpapadala ng text. Nang simula ng texting sa Pilipinas noong 1994, libre lang itong serbisyo para sa mga subscriber. Pero ngayon, naniningil na ang mga telcos ng hanggang piso kada text message. At ang utos ng NTC na ibaba ito sa 80 centavos, hindi pa nasusunod. Yung charges na piso, pwede pa rin bumaba yan. Dapat ibaba pa nila. Kung sa ruling ng NTC, 80 cents. Pero pwede pa siguro mababa kahit 50 centimos yan. Pero paliwanag ng Smart, dahil nga raw sa sobrang dami ng text message na pinapadala araw-araw, hindi na raw kinaya ng sistema ang text traffic at kinailangan nilang gumastos para magdagdag ng pasilidad. Kailangan talaga mag-invest yung mga telcos dahil kung hindi, ang mangyari dyan, kung halimbawa, maraming SMS, ang mangyari dyan, mabubulunan yung network mo. Hindi lang babagal o hindi makakarating yung SMS mo, maapektuhan din yung voice calls. At ang average cost daw ng text message ngayon ay 10 to 12 centavos lang dahil sa kanilang mga offer at promo. Pero sa kabila ng mga promo at offer ng mga telecommunications companies, umaasa pa rin ang grupong TextPower at maging ang mga ordinaryong cellphone subscriber na maibaba pa ang singil ng mga telcos, lalo na't bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay, ang cellphone. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. May 18 pangalan ng hawak ang Judicial and Bar Council na pagpipilian po para maging susunod na Chief Justice. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Isang linggo bago ang ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa July 23, hawak na niya ang shortlist ng Judicial and Bar Council para sa susunod na Chief Justice. Ayon kay JBC member Senator Cheese Escudero, walang delay sa proseso ng pagpili ng papalit sa pinatalsik na si Chief Justice Renato Corona. Sa Lunes na ang huling araw sa pagtanggap ng nominasyon at sa ngayon, 18 na ang pangalang hawak ng JBC. Kasama na dyan ang 5 pinaka-senior na mahistrado sa Korte Suprema at ang 13 pang ninominate sa JBC. Kabilang si Justice Secretary Laila De Lima, BIR Chief Kim Henares, Women Rights Lawyer Katrina Legarda, dating UP Dean Raul Pangalangan, Solicitor General Francis Hardileza, Ateneo Law Dean Cesar Villanueva, ang kolumnista at dating Presidential Legal Counsel Teddy Boy Locsin Jr., dating Solgen Frank Chavez, isang retired judge, 3 abogado at isang nagpakilalang nurse. Kung nurse ka, you're not qualified actually. You know on the bare terms of the JBC rules and even under the Constitution. Hindi pwede. Bukod sa dapat 15 taon ng abogado, dapat natural-born Filipino ang Chief Justice at dapat hindi babata sa 40 taong gulang. Dapat din may competence, probity, integrity at independence ang isang nominado. Hindi naman daw issue kung nakababata man o nakatatanda sa mga mahistrado ang pipiliin ng Pangulo. Sino ba ang mas nakakalamang? Sabi ni Henares sa panayam sa kanya ng Philippine Daily Inquirer, siya raw ang pinakalamang sa lahat. Pero para kay De Lima, mas nakakalamang ang 5 senior justice ng Korte Suprema. Ay, yung mga insiders, yan ang tunay na mga may edge, yung mga insiders. Kasi nandyan na sila, alam na nila yung kalakaran, alam na nila ang mga ginagawa ng isang justice. You know, and any nominee can claim he or she has an edge.
I'd rather that other people would extol my virtues. Well, libreng mangarap at libreng magkaroon ng paniniwala ang bawat isa. Subalit ayoko i-prejudge. Lia Manialak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hi mga kapuso, narito na ang patikim na chika natin Thursday night. Kampo ni Raymart Santiago at Claudine Barreto, hindi raw nababahala iakyat man sa attempted homicide ang demanda sa kanila ni Mon Tulfo. At para naman sa mga katulad kong mommies to be, malalaman natin ang benepisyo ng cord blood banking. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, lalaki, kalaboso. Matapos si reklamong nanggahasa umano sa dalagitang textmate. Truck sa Katbalogan, Samar. Inararo ang 3 tricycle at sumalpok pa sa tindahan. Isa ang patay. Sa Amerika naman, lalaking papatawid. Sinalpok ng kotse. At mahigit 60 pawikan na nanganganib ng maubos. Natagpo ang kinatay lang sa Tawi-Tawi. Tutok na dito lang sa 24 Oras.